O ito mga kabakas, tingnan ninyo. Nakaminor ako, nakaminor yan. Yan nakagaling ng power upline, 14.7. So wala akong pinagana dyan. Pero isipin ninyo, 14.7 nakaminor, hindi ka naka-rev. Dati hindi yan ganyan, hanggang 13.9 lang yan nung hindi pa tayo naka-power upline. Ngayon 14.7 nakaminor tayo. Gamitin natin yung bulb. Headlight malakas yan, flasher puro bulb yan. Mini driving pinagsabi-sabay natin. Oh, nakaminor 13.0. So pag tinanggal natin yan, flasher, yung hazard, headlight, saka yung ating hazards, yan, balik-uli kagad, 14.3. Ganun kabilis bumalik yung ating supply kasi nga ginawa niyang stable lahat. Yung ating switch right and left pinalakas natin. So ganun kada base yung ating power upline mga kabakas. Hazards tayo. So kaya natin ginagawa ito mga kabakas, kung titignan natin kung anong magiging pagkakaiba mamaya pagka na power apply natin. Yan, naka-hazards. Mini driving 12.5 nung mag tayo ng mini driving mga kabakas. Yan. So yung busina natin, may problema ating mga busina, hindi natin mapabusina. So ginamit lang natin headlight, bago pinagsabi natin apat na bulb na flasher, at saka headlight, at saka mini driving. So bumagsak ng 12.4, so tanggalin natin yung hazards, 12.5. Tanggalin natin yung ating headlight, park light, tail light, 12.8. Tanggalin natin yung ating mini driving. So yan, balik. So napakalakas ng ating charging system. So mas palalakasin pa natin mga kabakas. So after natin power apply, so patayin lang natin ang makina at kailangan natin kalasin dito at saka yung tangke. So ito na mga kabakas, nakatanggal na natin yung mga cover niya, upuan, tangke. So ang ating power apply dito mga kabakas, hindi nakakalam, ang pina-power apply natin ay mga switch, right and left switch. So padadaanin natin yan sa ating relay, sa ating boss relay with socket. So ayan, kung mapasin nyo, tinanggal ko muna at pag-aralan muna natin to, yung ating boss relay. So sa boss relay, itong side na ito yung kanya number 30, papunta to ng ating positive ng battery. So bago dumaan ng positive ng battery, huwag i-direct safety fuse. So gagamit tayo ng fuse. Kailangan tayo may sariling fuse na gagamitin mga kabakas yan. So sige. So ito, may extra tayong fuse dyan, 15 amperes ang kailangan natin para mas mataas ng konti para madala niya yung ating ACC line. So sa madalit sabi ay palalakasin natin yung kanyang ACC line para hindi sila nag-aagawan. Kasi yung ating ACC line mga kabakas, mapasin nyo ito, sa kanyang flasher relay, meron diyang kulay gray. Ito yung gray papunta ng ating switch. Ito common, yun yung metal dock. Yan yung supply pag nag-buhay tayo ng ignition switch. So magkakaroon na ng supply yan, kaya tayo nakakapag right and left switch. So ngayon, pagagaanin natin, kasi kung mapapansin nyo mga kabakas, napakaliit ng kanyang ACC line, ganyan lang yung kalaki. So kung di lang nagkakamali, nasa number ano to? Number 18 or 20 gauge. So yung gagamitin natin ngayon mga kabakas ay kung meron kayong 16 gauge, mas maganda. Kung meron kayong 18, okay lang din. So basta pure copper yung gagamitin. So mapasin nyo itong mga wiring ko, yan, may relay na tayo. Ito yung kanyang sa mini driving. So dalawang relay ating ginamit, bago yung ito, yung sa kanya sa busina, sa horn. So sila nga yung ating busina, at yun ay matagal na. So pinagkaigit ko lang, kaya lang isa na yung nagana. Kaya hindi natin paghanap pa ng malakas na busina, hindi katulad ng ating sa Supremo 150. So ang ating ano dyan dati, si Rosie Macho, hindi dati ganyan ang regulator niya. So nagpalit tayo ng regulator 5 wire. So kung mapasin nyo, meron tayong color coding, pure black, white, red, yellow, at saka yung ating green. Green is ground. Yellow, ito yung yellow and white, ito yung ating charging kasi nga full wave na tayo. Walang polarity yan. Kahit sa kita, pagka kayo ay magko-connection sa kahit TGR, so liwa yung ating gamit, yan yung ating full wave charging. Floated, ibig sabihin, pag full wave floated sa ground. Red is papunta ng ating battery, yun yung nagcha-charge. So yung black, ito yung control, papunta ng ating ACC, control siya para hindi mag-overcharge yung ating battery.
So dati, yung sa 5 wire natin sa Rosimacho, kahit tingnan ninyo, buksan ninyo yung inyong motor sa tangke, tingnan ninyo at ang nakalagay sa inyo ay red, white. Yung po ay diretso ng ating switch. So iilaw lang yung ating headlight pag umaandar. So ngayon nga, nagpalit tayo ng regulator. Direct current na yung ating headlight. So kahit hindi umaandar, pag tayo nagsusi, ang purpose niyan ay nailaw na kagad. Hindi katulad nung dating ating charger sa Rosimacho na ang andar lang yung ating headlight, iilaw lang siya. Headlight park light natin, dashboard, kung umaandar yung ating makina. Kasi nga dumaan siya ng regulator, direct siya sa ating headlight pagka umaandar. Ngayon ang ginawa natin dito, nag-battery operated na tayo ng ating headlight. Kahit hindi umaandar yung makina, mapapailaw natin. So pansin niyo, susi ko lang. So pag nag-headlight tayo mga kabakas, yan, ilaw siya, high and low. So yung connection niya, kinat natin at tinuktong natin itong ating kulay, itong ating black galing na ng ating ACC, galing susian. So mahabang pinanggalingan, kaya natin pina-power apply kasi maraming pasikot-sikot na pinanggagalingan yung ating wiring bago pa dumirect doon sa kanyang mga switch. So ngayon padadaanin na natin ang relay. So ang purpose ng ating power apply mga kabakas ay pagaanin, gawing stable, gawing accurate yung current na ibinibigay. So ang ipa-power apply natin dyan, mapasin nyo ito. So hahanapin natin yung pure black nito, kakat natin yan at padadaanin natin sa output ng ating boss relay. So ito, number 30, 86, 85 at dalawang 87. Wala siyang 87A. Ibig sabihin, pag dalawang 87, dalawa yung kanyang output. Hindi katulad ng ating mga transparent na may 87A. So kaya natin ginagamitan din ng transparent. Minsan, kumumura nga siya, pero okay din naman, ay ginagawa natin sa ating mga wigwag at saka sa underglow light. So kailangan natin ng 87A pagka underglow at wigwag ng ating gagamitin. So dito tayo magtatap. So kukuhanan din natin yung ACC from susihan. Itatap natin kahit alin dito sa dalawa, 86 man or 85. Bago yung ating, halimbawa nakuha natin 86, yung 85 papunta naman ng ating battery. Direct natin sa battery, padadalawin din natin sa ground para mas intact yung kanyang negative. Bago ito, 86, kukuha tayo sa ACC susihan. So ito, papunta to ng ating laser, common. So ikakat natin yan. At dito natin itatap sa ating 87 output. Para pag susi natin, trigger na kagad yan. So dadaan na siya ng ating relay. Yung ating pang power apply. At saka itong ating headlight, napapunta naman natin switch. Kaya pag tayo nag-switch, iilaw na kagad. So padadaanin din natin sa relay. So yun, mangyayari, right and left switch mga kabakas, makukuha na natin dito. Dito na natin padadaanin. So yung ibang way ng ACC, so hindi na natin gagalawin yan. Kasi napagana natin eh. Kasi mapapansin nyo, wala tayong power apply. So dito niya lahat kinuha sa ating accessories wire from battery. Pag nagsusi tayo, ACC. So ngayon pagagaanin natin, palalakasin natin yung kanyang mga switch. So dala na niya yung ating left and right switch. Yun ang ibig ko sabihin mga kabakas. So pag nag-on tayo, yung isang wire dito ay papunta na ng ating low. So pangkaraniwan low ng ating headlight ay blue at white yung ating high. So tumawid yung isang connection dito, yung 12 volts. Kaya nasupplyan niya itong ating high and low. So ganun yan mag-proseso yung ating wiring. So kalasin lang natin mga kabakas at pakipakita ko sa inyo kung ano yung ating mga ikakat. So ito mga kabakas, notify natin yung kanyang fuse. So tinanggal natin yung dating mga wire. So connection natin dito sa number 30 ng boss relay. Dadaanin natin siya ng fuse. So yun. Bago ito yung ating papunta ng ating positive ng battery. So bukain lang natin ito para mag-lock ulit. So kaya natin minodify kasi ito ay ininangan natin. So yung ating gagawing connection ay pangmatagalan, kaya kailangan ayusin natin yung wirings. So okay mga kabakas, dito pinwesta na natin. So ito meron na siyang fuse. So dito natin pinwesta yung ating boss relay. Ito yung number 30, dumaan ng fuse. So pinadali natin dyan, pupunta dito sa ating negative. So mamaya natin tatap for safety. So yung pinagkapit muna natin, pinano ko lang sa inyo yung technique kasi babalutan muna natin to ng electric tape. Ito pinagsama natin blue and red. Ito yung 287 at saka yung yellow.
So dito walang polarity cut. Ano nakuha natin, positive negative. Ang isa niyan, yun yung tatap natin sa ating papuntang mga susian. Yung output dito. Kahit alin dyan. So ito, kukuha na natin ang papuntang galing ACC at yung isa dyan ay gagawin natin ground. So mamimili lang tayo dyan. Kung dyan sa dalawang yan. Dito sa kulay brown at white. So sisipli ko muna to. Wiring na ito. Para maganda tingnan. So turo ko naman kayo mga kabakas kung paano mag-ball. So ganyan no. Suksok nyo lang papaganyan. Saka nyo siya pagkakapin. Para wala siyang bitaw. Ganun lang yung mga kabakas. Parehas. O matibay. Tapos so para tumibay mga kabakas at lalo maging stock, hinahanin nyo. Yan. Ngayon dito sa ating 287, mapasin nyo yung dulo. Kasi pasusuotin natin dito yan. Mahirapan na kayo pagka hindi nyo pinagsama-sama yan. Para i-secure nyo, ma-proper nyo ng maganda yung inyong wiring. So pag lumabas sa dulo, dito, palatandaan 85, 86, walang talok. Ngayon ang gagawin natin sa 287, lalagyan naman natin ng talok para may palatandaan tayo. So okay mga kabas, ito yung kinuha na natin ng ACC. So tatanggalin natin to. At ito yung ACC din, kumuha din ng ACC sa ating susian yan. Yan yung mga connection natin sa ating mga relay na ginamit sa mga ilaw at busina. So ang gagawin naman natin dito, ikakat din naman natin to. Ito naman galing din ng ating susian. So gawin lang natin, cut natin to mga kabukas. Ito yung papunta ng kanyang, galing ng kanyang, itong kulay red, galing ng kanyang control, ating regulator. So ito yung ating pinagkatan. Yan. Yan yung ating papunta ng ating headlight switch. So yan ang dadalhin natin para madala natin yung ating right switch ng ating headlight. So ngayon ang gagawin natin dito, cut natin to mga kabakas. Okay, galing natin susian. So yan, connection na tayo. Tapos ito, balatan natin to. At ito yung ating galing susian. So ngayon, yung kinat natin doon sa ating headlight, pagsamahin natin to. So, mahaba ating iayon para maganda yung wiring. Yan. Ito ay galing susian. So yan, may control pa rin yan. Ito sa ating notification to. So ito naman yung papunta ng ating left switch. Babalatan din natin ito mga kabakas. Yan. Ating plus relay. So katulad sinabi ko, yung may talok, output, itong walang talok, ito yung 8586. Alima sa dalawa, walang polarity, walang talok. So dito, alima sa dalawang gini ay output na ito. So mangyayari mga kabakas, itong isang ating 87 lalagay natin dito para masuplayan. Masuplayan yung ating left switch, common ng ating plus relay. So ngayon mamimili ngayon tayo dito sa dalawa. Kung alin natin kahit alin dyan pwede natin gawing positive. Kasi 85, 86 ito pinalabas natin. So dito naman natin ilalagay. Ito yung ating pinaka-trigger. So ayan. Pull nyo lang. Bago hinangan. So pag on natin ang susihan mga kabakas, dito ay galing ng ating harness na papunta ng ating susihan. So masusuplayan na siya ng 86. So kailangan na lang natin itong isa ilagay natin dito sa ground para mag-trigger, para lumabas dito yung output. So papunta ng ating left switch. So ngayon ito ating headlight, yung itong right switch. Ngayon itong natitirang na ating isang 87, pagagapangin natin yan. Yan, para masuplayan naman niya itong ating papuntang headlight. So connection lang natin. Okay, mga kabakas, ito na yung ating finished project. So yung output, kinection na natin papunta ng switch. Ulitin natin, 87. Dalawang 87 yung output. So ang ginawa ko yung 87 na isa, nilagay ko doon sa mga switch. Bago isang 87, ginamit natin sa ACC ng ating tatlong relay. So hindi ko na to ni-rewiring kasi ka-rewiring ko lang yan. Napakaganda naman ng connection. So wala man problema kahit medyo madami tayong relay. Ngayon kung kayo magpa-power apply at wala pa kayo naka-setup, so mangyayari dyan pagka kayo may loud on lot mini driving, dalawang relay lang. So mangyayari ito, yung power apply, dala na nito yung ating mini driving at yung isa ay para doon sa ating loud on. So ito nga kaya naging apat, pero kaya yan ng dalawa.
So may set up na nga natin una yan, kaya hindi na natin babaguhin at wala namang maling connection dyan. So ang pinalakas lang natin dito ng ating power up line ay yung ating mga ACC line. So balik ko lang yung mga kaha, yan yung number 30 na dumaan ng fuse ng ating power up line. Naka positive yung ating alma sa 8685. So pinagsama natin yung wiring technique natin kung paano natin makikita yung ating pag lumabas, kasi isi-secure natin yung wiring, kaya kung mapasin nyo sinuot ko din, pinadaan ko dito sa ilalim at saka yan, inayos ko na mga connection. So ganoon lang ang diskarte mga kabakas. At yung kanyang sa kanyang trigger 8586, yung isa doon inilagay natin sa ACC, pinaka trigger ng galing nating susian, at yung matitira doon isa pinadali natin dito sa ating negative ng ating battery na nanggaling din ng ating negative ground. So balik ko lang yung tangke at saka yung cover at i-testingin na natin. So okay mga kabakas, ito na yung ating finish project ng ating pagpa-power up line. So naibalik na natin yung mga dapat ibalik. So ating bolt reading 12.9. Susi natin neutral, start. So one click, back click pa rin, wala nagbabago. Charging natin, woods 40.4, yan 40.1 minor. So headlight natin 14.6, hazards mga kabakas, hazards natin 13.2, 14.3, yan hindi nagbabago. Kanina kung mapapasin nyo, yung tayo mag-hazards mga kabakas, bumagsak ng 12.7, yan nag 12.8, 12.9, mini driving 12.7, 12.6. So malaki ang in-improve. Yan, kahit ano sa inyo, naka-hazards, naka-mini driving, naka-headlight. So kagandahan niya mga kabakas, kaya ako nag-power up line. Dinaya ko na dito kay Supremo 150. Malaki nag-improve ng kanyang takbo, lumakas, at saka mas tumipid sa gasolina. So ibig sabihin yung kuryente talagang accurate binibigay, kaya yung ating gas ay walang masasayang. So hindi ba ito mainit tabakin niya mga kabakas? Nahawakan ko pa. So ngayon pag tinanggal natin yung hazards, tinanggal natin yung headlight 12.7, tinanggal natin yung mini driving, yan 13.0. So ang baba ng minor natin mga kabakas, sobrang baba ng minor natin 2.5, 13.8, 13.9, 14. So ganyan siya. So napakalakas gumamit po mga kabakas ng bulb natin. Ngayon kung tayo naka LED light, hindi na babagsak ang reading yan. Tingnan ninyo, minor siya 14.1. Yung kagandahan ng naka power up line, minor niya mga kabakas 14.1, 14.2. So habang tayo nananakbo, tataas pa ang rev niyan. Volt reading niya tataas pa yan. So yun, nagpo 14.3 pag tayo nagre-rev. So yun ang kagandahan ng ating power up line. Naka minor ka, naka 14.2. Headlight, hazards, mini driving, pinagana natin lahat. Yan, nung umangat na yung voltahe ng ating charging box. Inulit ko, bulb yan mga kabakas, hindi yan LED. Yan, 12.9 hanggang 13 volts, gana lahat. So ating busina mahina, isa lang ang nagana. Testing. Walang kura. Yung sasabi ko, walang fluctuation. O ito mga kabakas, so tingnan ninyo, naka-minor ako, naka-minor yan. Yan nakagalingan ng power up line 14.7. So wala akong pinagana dyan. Pero isipin ninyo 14.7 naka-minor, hindi ka naka-rev. Dati hindi yan ganyan, hanggang 13.9 lang yan nung hindi pa tayo naka-power up line. Ngayon 14.7 naka-minor tayo. Gamitin natin yung bulb. Headlight malakas yan, flasher puro bulb yan, mini driving pinagsabay-sabay natin. Oh, naka-minor 13.0. So pag tinanggal natin yan, flasher, yung hazard, headlight, saka yung ating hazard, yan, balik-uli kagad, 14.3. Ganun kabilis bumalik yung ating supply, kasi nga ginawa niyang stable lahat. Yung ating switch right and left pinalakas natin. So
So ganun kadabis yung ating power up line mga kabakas.